Ang ballroom ng The Peninsula Manila ay parang karagatan ng pilak at ginto. Gumagalaw ang mga tao sa pagitan ng mga mesa na parang alon. Elegante, tiwala sa sarili, naliligo sa kislap ng mga kristal na chandelier. Suot ko ang isang silver gown na pinili ko para sa gabing ito. Mahaba, simple, walang masyadong palamuti. Gusto kong magmukhang marangal, pero hindi agaw pansin. Lagi sinasabi ni Paolo na dapat akong maging angkop sa mga ganitong pagtitipon. Ang pagiging angkop ay nangangahulugang maganda, pero tahimik. Nakangiti, pero halos hindi nakikita. Ipinagdiriwang ng kumpanya ang merger nila sa isang malaking korporasyon mula sa Cebu. Ito ay isang malaking gabi para kay Paolo. Bagong posisyon, bagong oportunidad, bagong mga koneksyon. Nangako siya sa akin na ipapakilala niya ako sa mahahalagang tao. Ang parehong mga salita na ginagamit niya sa tuwing kailangan niya ako bilang dekorasyon sa kanyang tabi. Alam ko na ang ibig sabihin yon. Kailangan kong tumayo sa tabi niya, magmukhang perpekto at manatiling tikom ang bibig. Sa unang oras, lahat ay ayon sa plano. Nakipag-usap ako sa mga asawa ng mga direktor tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, ang panahon, ang bagong gallery sa Greenbelt, ang mga plano para sa bakasyon. Si Paolo ay paalis-alis at pabalik-balik. Laging may hawak na baso ng alak. Laging may parehong kampanteng ngiti. Bandang 10:00, sinabi niyang kailangan niyang asikasuhin ang isang bagay na may kinalaman sa trabaho at iniwan ako sa bar. Ngumiti ako sa mga hindi pamilyar na mukha. Nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Pero may naramdaman ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumabas kami ng ganito. Hindi ang unang dahilan. Ang mga babae ay may ganitong intuition. Itong tahimik na alarma sa loob natin na tumutunog kapag may mali. Karamihan sa atin ay natututong balewalain ito dahil mas madaling magpanggap na maayos ang lahat. Ilang taon ko na itong binalewala. Nang gabing iyon, nagpasya akong pakinggan ito. Isang linggo bago iyon, bumili ako ng isang maliit na spy camera na nakatago sa isang tie-pin. Sobrang mahal nito, pero alam kong maaaring maging kapaki-pakinabang. Hindi ko alam kung kailan o para saan. Basta naramdaman kong darating ang sandali. Suot ito ni Paolo sa kanyang coat. Wala siyang kaalam-alam. Nag-vibrate ang telepono sa aking kamay. Nagpadala ang app ng abiso ng paggalaw. Malinaw ang imahe. Malinis ang tunog. Nagpaalam ako sa babaeng kausap ko. Sinabi kong may masama ang pakiramdam na kaibigan. At tinahak ko ang mga pasilyo ng hotel. Alam ko kung saan ako pupunta. May tawanan na nagmumula sa likod ng mga pinto ng isang pribadong lounge sa dulo ng pasilyo. Hindi ito ang tawanan ng mga bisita. Masyadong pribado. Masyadong tahimik. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Sa katunayan, bumagal pa nga ito. Nakapagtataka kung paanong ang kalmado ay maaaring maging mas malala pa kaysa sa pagkasindak. Bahagyang nakabukas ang pinto. May liwanag na sumisilip sa siwang. Dahan-dahan ko itong itinulak. At doon, tumigil ang mundo sa paghinga. Si Paolo, nakaluhod sa harap niya. Ang CEO ng kumpanya, si Magdalena Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang. Nakangiti siya rito sa paraang hindi ko pa nakitang ibinigay niya sa akin. Hawak naman ni Magdalena ang kanyang mukha na parang isang bagay na mahalaga, isang bagay na pag-aari niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, ang kanyang mga labi ay nakaawang. Hindi ito isang aksidenteng halik. Ito ay isang eksenang maraming beses nang ginawa. Nang lumingon siya at makita ako sa may pinto, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng pagkakasala. Walang hiya, tanging gulat, isang maikling sandali na mabilis na itinago. At pagkatapos, kung ano ang laging nandoon, ang pagiging kampante. Nginitian niya ako ng kanyang ensayado at nagpapakalmang ngiti na para bang sinasabi, hindi ito ang iniisip mo. O, nagi-hysterical ka lang. Mas malapad akong ngumiti dahil may alam ako na hindi niya alam. Lahat ay nakunan. Bawat segundo, bawat tunog, bawat kilos. Ang maliit na ilaw sa kanyang tie-pin ay dahan-dahang kumikislap. Isang senyales na gumagana ang kamera. Tumalikod ako at lumabas ng lounge nang walang salita. Narinig ko ang nagmamadaling mga yapak sa likuran ko. Ang kanyang boses. Sophie, teka,
Pero hindi ako tumigil. Bumalik ako sa ballroom, kinuha ang bag ko sa cloakroom at lumabas sa mainit at maalinsangang gabi ng Maynila. Tinanong ako ng taxi driver kung ayos lang ako. Sinabi kong oo, at iyon ang totoo. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong hawak ko ang kontrol. Nasa bahay na ako, pagkatapos kong magsalin ng alak at buksan ang aking laptop, saka lamang tumama sa akin ang katotohanan. Hindi ito sakit. Ito ay galit. Isang nagyayelo, purong galit na nagpaalala sa akin na sa loob ng maraming taon, pinili kong maging bulag. Ilang beses na bang umuwi si Paulo ng gabi na? Ilang beses na bang naamoy ko ang pabango ng ibang babae sa kanyang Amerikana? Ilang beses siyang nagpaliwanag na, trabaho lang ito. Pinatugtog ko ang recording. Ang kanyang tawa ay mataas. Tiwala. Ang boses ni Paulo ay mababa. Puno ng paghanga. Magdalena? Sabi niya. Alam mo kung gaano kita hinahangaan? Hinahangaan. Hindi mahal. Paghanga. Dahil para kay Paulo, lahat ay isang transaksyon. Ang pag-ibig ay isang salapi na ibinabayad niya para sa promosyon, para sa impluensya, para sa posisyon. Sinisave ko ang mga file sa 3 magkakaibang lugar. Isang external drive, sa cloud, at sa isang naka-encrypt na email account. Kinuha ni Paulo ang tiwala ko. Kinuha ko ang kanyang kinabukasan. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay natuyo na maraming taon na ang nakalipas sa pagitan ng kanyang sunod-sunod na mga business trip at ng kanyang piling-piling pagpapakita ng pagmamahal. Sa halip, tinitigan ko ang aking refleksyon sa screen ng laptop. Isang babaeng muling isinilang dahil sa kataksilan. Hindi wasak. Nagbagong anyo lamang. Narinig ko ang susi sa pinto. Umuwi na si Paulo. Sinara ko ang laptop at tumayo mula sa mesa. Nang pumasok siya sa sala, nginitian ko siya. Sorry sa nangyari kanina, sabi niya, na para bang normal lang ang pag-uusap, na para bang walang nangyari. Alam mo naman kung paano yun, trabaho. Tumango ako. Alam ko, at alam ko nga. Alam ko na ang lahat. Ang biyahe pa uwi ay parang isang opera ng katahimikan. Walang tigil sa pagsasalita si Paulo, tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan, tungkol sa konteksto, tungkol sa mas malalalang tingnan kaysa sa tunay na nangyari. Ang mga salita ay lumilipad mula sa kanyang bibig na parang mga bala, ngunit walang tumatama sa akin. Nakaupo ako sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana sa gabi ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa salamin ng kotse na parang libu-libong maliliit na mata, mga saksi sa pagtatapos ng isang bagay na matagal nang namatay bago pa ang gabing iyon. Pinakinggan ko ang tibok ng sarili kong puso. Mas malakas pa kaysa sa kanyang boses. Nakapagtataka kung paanong ang katahimikan ay maaaring maging mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Sophie, kailangan mong pakinggan ako, sabi niya habang nagmamaneho sa mga bakanteng kalsada. Si Magdalena ay isang mahalagang tao sa kumpanya. Walang namamagitan sa amin. Corporate politics lang yon. Alam mo naman kung paano yun gumagana, di ba? Alam ko. Alam na alam ko kung paano iyon gumagana. Sa loob ng 10 taon ng aming pagsasama, natutunan ko kung paano gumagana ang kanyang mga kasinungalingan. Kung paano siya nagsisimula sa maliliit na mga kalahating katotohanan, pagkatapos ay nagdaragdag ng mga detalye, bumubuo ng isang kwento na napakakumbinsin na kung minsan ay naniniwala na rin ako. Dahil mas madaling maniwala kaysa harapin ang katotohanan. Inisip ko ang mga taon na ibinigay ko kapalit ng katatagan. Umalis ako sa trabaho ko sa isang publishing house nang ma-promote si Paulo. Sinabi niyang, mas mabuti kung nasa bahay lang ako para makapag-organisa ako ng mga party, suportahan ang kanyang karera. Inisip ko ang mga anak na hindi namin nabuo dahil hindi pa ito ang tamang oras. Palaging, hindi pa ito ang tamang oras. Inisip ko ang lahat ng gabi na kumain ako ng hapunan ng mag-isa, naghihintay sa kanya, naniniwalang ang kanyang pagliban ay ang presyo ng tagumpay. Naniniwala akong ang katapatan ay kayang paamuin ang kataksilan. Napakatanga ko pala. Nang makarating kami sa aming kondo sa Makati, nagsalin si Paulo ng whiskey. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ngunit ang mga salita ay nagsama-sama na lang sa aking pandinig bilang isang tuloy-tuloy na ugong. Isang bagay tungkol sa
ang mga hitsura ay mahalaga at ang mga tao ay nagsasalita. Ang kanyang kayabangan ay hindi na ako ginulat. Napagod na ako rito. Naniniwala siyang ang kontrol ay pag-ibig, na ang aking katahimikan ay kahinaan. Hindi niya alam na ang katahimikan ay maaaring maging isang sandata. Mas matalas kaysa sa komprontasyon. Mas malamig kaysa sa paghihiganti. Dapat ka nang matulog, sabi niya sa wakas, na para bang siya ang nagpapasya kung kailan natatapos ang usapan. Pagod ka na. Sa umaga mag-iiba na ang lahat. Tumango ako at nagpunta sa silid tulugan. Ngunit hindi ako natulog. Isinara ko ang pinto, binuksan ang laptop, at pinanood muli ang recording. Ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon na minsan ay tumingin sa akin ng may pagmamahal at ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagsamba. Ang kanyang tawa, mataas at tiwala. Ang paraan ng pagbigkas niya sa kanyang pangalan. Paulo? Sa tunong nagpapahiwatig na may karapatan siyang tawagin siya ng ganoon. Nag-save pa ako ng mga kopya. Isang file ang ipinadala ko sa isang email address na hindi alam ni Paulo. Isang account na ginawa ko pa noong nasa publishing house pa ako. Maraming taon na ang nakalipas. Ang pangalawang file ay in-upload ko sa cloud. Ang pangatlo ay inilipat ko sa isang USB na itinago ko sa isang libro sa aming bookshelf. Isang nobela ni F. Shunil Jose na hinding-hindi babasahin ni Paulo. Kinuha niya ang tiwala ko. Kinuha ko ang kanyang kinabukasan. Patas ang palitan. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay natuyo na maraming taon na ang nakalipas sa pagitan ng kanyang mga late-night meeting at ng kanyang piling-piling pagpapakita ng pagmamahal. Sa halip, tinitigan ko ang aking refleksyon sa screen ng laptop. Ang mukha ng isang babae na mukhang pamilyar, ngunit kahit papaano ay iba. Ang mga mata ay may mas matigas na kislap. Ang mga labi ay tikom sa isang linya na hindi pumapayag sa kompromiso. Ako ay isang babaeng muling isinilang dahil sa kataksilan. Hindi wasak, nagbagong anyo lamang. Kinabukasan kumilos si Paulo na parang walang nangyari. Bumangon siya. Nagsuot ng kanyang suit, nagsalin ng kape. Hinalikan niya ako sa noo. Mabilis, mekanikal, at sinabing uuwi siya mamayang gabi. Nakaupo ako sa mesa at pinanood siyang umalis. Ang kanyang mga hakbang ay tiwala. Hindi siya lumingon. Nang magsara ang pinto, nagsalin ako ng pangalawang tasa ng kape at nagsimulang mag-isip. Hindi tungkol sa kung ano ang nangyari na, kundi tungkol sa kung ano ang mangyayari pa. Ang paghihiganti ay nangangailangan ng pasensya. Hindi ito maaaring ihain ng mainit sa gitna ng emosyon, sa galit. Ang paghihiganti ay dapat malamig, planado, elegante, tulad ng isang mahusay na pagkakaayos na chessboard kung saan ang bawat galaw ay humahantong sa checkmate. Sa sumunod na mga araw, namuhay ako na parang walang nagbago. Nagluto ako ng kanyang mga paboritong pagkain. Nagtanong ako tungkol sa kanyang trabaho. Ngumiti ako nang ikinuwento niya ang mga tagumpay ng kumpanya. Akala niya ay nanalo na siya. Nagumana ang kanyang mga paliwanag, na nasa ilalim na naman ako ng kanyang kontrol. Hindi niya alam na hindi na ako tagapanood sa kanyang teatro. Ako na ang nagsusulat ng script. Sinimulan kong kolektahin ang mga piraso ng puzzle. Mga text message mula sa kanyang assistant. Si Ana, isang batang babae na may asul na mga mata at pekeng ngiti. Ang mga mensahe ay propesyonal, ngunit masyadong propesyonal. Sir, kailangan niyo pa po ba ng kahit ano bago kayo umalis? Tumawag po si Ma'am Magdalena, humihingi ng tawag. Maliliit na mensahe na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang larawan. Mga resibo ng gastos ng kumpanya. Mga resibo mula sa mga restaurant na hindi namin kailanman pinuntahan ng magkasama. Mga hotel. Mga bulaklak na in-order para sa ibang address. Mga plano sa paglalakbay sa negosyo. Mga petsa na hindi tumutugma sa sinabi niya sa akin. Mga paglalakbay sa Cebu, Davao at Baguio. Mga lugar kung saan daw siya may mga pagpupulong, ngunit lumalabas na mga weekend pala para sa dalawa. Ang bawat ebidensya ay nabubuo sa isang komposisyon. Isang symphony ng kataksilan, naitala at na-archive. Ngunit hindi ako nagmamadali. Ang paghihiganti ay hindi tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa katumpakan. Nakasabay ko si Magdalena Reyes sa elevator isang umaga.
Pumunta ako sa opisina ni Paulo para dalhin ang mga dokumento na nakalimutan niya sa bahay. Siya ay elegante gaya ng dati. Isang Chanel jacket, stiletto heels, isang pabango na amoy metal at tamis. Nginitian niya ako ng may pagka-superior. Oh, Mrs. Sofia, ang sarap makita ka. Salamat sa kahangahangang party noong nakaraang linggo. Mas malapad akong ngumiti. Ako ang dapat magpasalamat, ma'am. Para sa lahat. Hindi niya naintindihan. Akala niya ay dekorasyon lang ako. Hindi niya nakita ang panganib. Walang sino man ang nakakakita ng panganib sa mga tahimik na babae. Sa pagtatapos ng buwan, kumpleto na ako. Isang timeline na napakatumpak na maaaring sirain silang dalawa sa isang click lang. Ngunit naghintay pa rin ako. Dahil ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi maingay. Ito ay perpektong nakatime. Isang gabi, umuwi si Paulo ng maaga. Maganda ang kanyang mood. Nagkukwento siya tungkol sa isang bagong kontrata. Kung paano lumalago ang kumpanya. Nagsalin siya ng alak para sa akin at umupo sa tabi ko sa sofa. Alam mo, Sophie, sabi niya, hinahaplos ang aking kamay. Masaya ako na nandyan ka sa tabi ko. Alam kong mahirap minsan. Pero mahalaga ka. Ikaw ang suporta ko. Tinitigan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Dati, ang haplos na yon ay nangangahulugang kaligtasan. Ngayon, kasinungalingan na lang ang ibig sabihin nito. Alam ko, Paulo, sabi ko ng mahina. Alam ko kung gaano ako kahalaga. At alam ko nga, mahalaga ako bilang isang alibi, bilang isang fachada, bilang perpektong larawan ng isang asawa na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Pero malapit na akong hindi maging invisible. Malapit nang makita ng lahat ang katotohanan. Nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Gumigising ako sa umaga, nagtitimpla ng kape, tinatanong si Paulo kung kamusta ang tulog niya. Sinuot ko ang mga tamang damit sa mga hapunan ng kumpanya, ngumiti sa tamang tao, sinabi ang mga tamang bagay. Ako ay ang perpektong asawa. Bawat segundo ay isang pagtatanghal at ako ay naging isang artista na wala nang pakialam sa palakpak. Ngunit ngayon, naglalaro ako ayon sa sarili kong script. Pinag-aralan ko ang rutina ni Paulo nang may katumpakan ng isang siyentipiko. Gumigising siya tuwing alas 6:30 ng umaga. Naliligo, nag-aahit, nagkakape. Palaging sa parehong pagkakasunod-sunod. Sinasagot niya ang telepono habang papunta sa trabaho, sa pagitan ng alas 7:00 at alas 7:30. Kadalasan, kausap niya si Ana, ang kanyang assistant, o si Magdalena. Sa gabi, nagtatrabaho siya sa kanyang opisina sa bahay. Iniwan niya ang kanyang telepono sa mesa, hindi nakalock. Kapag pumupunta siya sa banyo, tumatagal ito ng eksaktong 7 minuto. Paghuhugas ng mukha, pagsisipilyo, pagpapalit ng pantulog. Sapat na ang 7 minuto para tingnan ang kanyang mga mensahe, kumuha ng mga screenshot, at ipadala ang mga ito sa aking naka-encrypt na email. Nalaman ko ang kanyang mga password. Hindi ito mahirap. Ginagamit niya ang parehong pattern sa lahat ng dako. Ang petsa ng aming kasal, na binaligtad ang mga numero. Ang 15/07/2014 ay nagiging 14/15/0207. Akala niya ay ligtas na yon. Akala niya ay walang sino man ang susubok. Natutunan ko kung paano niya pinamamahalaan ang perception na parang pera. Bawat post sa LinkedIn ay maingat na inayos, mga larawan mula sa mga kumperensya, mga inspirasyonal na quote tungkol sa pamumuno, mga kilos ng pagpapakumbaba na idinisenyo upang bumuo ng imahe ng isang taong tapat. Sa katotohanan, ito ay isang maskara. Lahat ay maskara. At pagod na akong magpanggap na hindi ko nakikita ang katotohanan. Nagsimula akong mangolekta ng iba pang mga piraso ng puzzle. Mga text message mula kay Ana. Sir Paulo, kumpirmado na po ang reservation sa Sabado sa Peninsula. Ang room na may view ng Ayala Triangle Gardens, tulad ng hiningi ninyo. Sabado, kung kailan siya ay dapat na may business trip sa Cebu. Mga resibo mula sa credit card. Mga bulaklak na ipinadala sa address ni Magdalena. 4 na beses sa loob ng 2 buwan. Mga hapunan sa mga restaurant na hindi niya kailanman nabanggit. Alahas na binili noong Pebrero. Isang pulseras na hindi ko kailanman natanggap. Mga plano sa paglalakbay. Mga email na nagkukumpirma ng mga flight. Davao, 3 araw, reservation para sa 2.
Mr. and Mrs. Reyes, isang apelyidong parang kabalintunaan. Ginamit niya ito sa mga hotel upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang bawat detalye ay idinagdag ko sa isang dokumento na ginagawa ko sa isang nakatagong folder sa aking lumang laptop. Ang laptop na akala ni Paulo ay hindi ko na ginagamit. Gumawa ako ng isang timeline, tumpak, detalyado, hindi matatawaran. Enero, hapunan sa Rockwell, isang resibo na nagkakahalaga ng 15,000. Pebrero, isang weekend sa Tagaytay, hotel kasama ang mga katrabaho. Marso, mga bulaklak para kay Magdalena sa kanyang kaarawan. Abril, isang kwintas na binili sa Greenbelt. Mayo, ang gabing iyon sa peninsula. Ang video recording ang korona ng ebidensya, ngunit ang iba pa ang pundasyon. Ito ay isang istruktura na napakatibay na hindi maaaring gumuho. Sa pagtatapos ng buwan, nakipagkita ako sa isang matandang kaibigan, si Bea, nakaklase ko pa noong high school. Nagtatrabaho siya ngayon sa PR, sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Nagkita kami para magkape sa isang mall. "Sophie, mukha kang iba," sabi niya. Tinitingnan ako ng may pag-aalala. "May nangyari ba?" Ngumiti ako. "Wala, ayos lang. Nagbago lang ng pananaw." Nag-usap kami tungkol sa mga walang kabuluhang bagay sa loob ng kalahating oras. At pagkatapos ay nagtanong ako, na parang hindi sinasadya. "Bea, kung sakali, hypothetically lang, syempre, na gusto mong maglabas ng impormasyon na maaaring sumira sa reputasyon ng isang mahalagang tao, paano mo ito gagawin?" Tinitigan niya ako ng may pag-usisa. "Sumira? Sophie, ano ba to?" Nagtatanong lang. Para sa isang nobela na sinusulat ko. Hindi siya naniwala, ngunit hindi siya namilit. Ikinuwento niya sa akin ang iba't ibang estratehiya, kung gaano kahalaga ang timing, na ang pinakamagandang iskandalo ay sumisiklab sa mga pampublikong kaganapan. Dahil doon, walang kontrol sa naratibo at masyadong malaki ang gulat para pagtakpan ng anumang bagay. Pero tandaan mo, dagdag niya, tinitingnan ako ng diretso sa mata. Kapag naglabas ka na ng isang bagay sa mundo, wala nang atrasan. Dapat sigurado ka na gusto mo yan. Sigurado ako. Umuwi ako at nagsimulang magplano. Nabanggit ni Paulo ang tungkol sa quarterly results presentation ng kumpanya. Isang kaganapan na live na ipapapalabas para sa mga investor, empleyado, at media. Si Magdalena ang magiging pangunahing tagapagsalita. Si Paulo ay tatayo sa tabi niya sa entablado bilang vice-presidente. Ito ang perpektong sandali. Sinuri ko ang audio-visual system sa kumpanya. Madalas ikwento ni Paulo kung paano ito gumagana. Lahat ay konektado sa isang network, kontrolado mula sa laptop ng isang technician. Alam ko rin na mahina ang seguridad ng kumpanya. Nagreklamo si Paulo tungkol dito ng ilang beses. Sinasabing masyadong mabagal ang IT department sa pag-upgrade. Kailangan ko ng access sa network na yon. At alam ko kung sino ang tutulong sa akin. Si Martin, isang matandang kakilala mula sa kolehiyo. Nagtatrabaho siya bilang isang IT specialist sa isa sa mga tech company. Ilang taon na kaming hindi nagkita, pero nang tumawag ako, pumayag siyang makipagkita. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Hindi lahat, sapat lang para maintindihan niya. Na niloloko ako ng asawa ko, na gusto kong ilantad ito sa publiko, na kailangan ko ng access sa sistema ng presentasyon ng kanyang kumpanya. "Sophie, alam mo bang, illegal yan," sabi niya. Ngunit may nakita akong iba sa kanyang mga mata. Interes. Marahil ay awa. Alam ko. Pero hindi ako humihingi ng pabor na i-hack mo ito. Humihingi lang ako ng tulong na maintindihan kung paano gumagana ang sistema nila. Natahimik siya sandali at pagkatapos ay tumango. "Mayroon kang 1 oras. Itinuro niya sa akin ang mga pangunahing kaalaman. Paano makahanap ng mga buta sa network, paano kumonekta sa sistema, paano palitan ang file ng presentasyon ng sarili kong file. Mas madali ito kaysa sa inaasahan ko. Karamihan sa mga kumpanya ay may seguridad na parang Swiss cheese, puno ng butas, kung alam mo lang kung saan hahanapin. At sigurado ka bang gusto mong gawin to?" Tanong niya sa huli. Tumingin ako sa kanya. Sa loob ng 10 taon, tahimik ako. Sa loob ng 10 taon, nagpanggap akong hindi ko nakikita.
Ngayon, gusto kong makita ng lahat ang nakita ko. Tumango siya. Good luck. Sa sumunod na linggo, naghanda ako. In-edit ko ang recording, hindi para baguhin ang nilalaman, kundi para tiyaking malinaw ang imahe, malinis ang tunog. Gumawa ako ng isang maikling clip. 2 minuto na nagsasabi ng lahat. Ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ang kanyang tawa, ang kanyang mga salita. Magdalena, alam mo na gagawin ko ang lahat para sa'yo. 2 minuto na maaaring sumira ng mga buhay. Nag-record din ako ng isang maikling mensahe na lalabas sa dulo. Ang recording na ito ay kuha sa The Peninsula, Manila noong Mayo 15, 2024. Ang mga tao sa video ay sina Paulo Diaz, Vice Presidente, at Magdalena Reyes, CEO ng kumpanya. Walang emosyon. Mga katotohanan lang. Isang araw bago ang presentasyon. Umuwi si Paulo ng gabi na. Tuwang-tuwa. Bukas ang malaking araw, Sophie. Manunood ang buong industriya. Ito na ang ating 5 minuto. Nginitian ko siya. Alam ko, Paulo. Bukas, magbabago ang lahat. Hindi niya naintindihan ang ibig kong sabihin. Akala niya ay tungkol sa tagumpay ng kumpanya ang sinasabi ko. Hindi niya alam na sinasabi ko ang tungkol sa pagtatapos ng kanyang mundo. Ang araw ng presentasyon ay malamig at maaraw. Isa sa mga umagang iyon sa Maynila na parang postcard. Asul na langit, malinis na hangin, isang pangako ng isang bagay na bago. Maagang umalis ng bahay si Paulo, kinakabahan at nasasabik ng sabay. Hinalikan niya ako sa pisngi at sinabing magkita na lang kami sa venue. Nagreserba siya ng upuan para sa akin sa unang hilera. Gusto kong makita mo ang aking dakilang sandali, sabi niya nang nakangiti. Wala siyang kaalam-alam kung gaano siya katama. Nag-ayos ako ng mabuti noong umagang iyon. Isang navy blue na damit, simple, elegante, mga perlas na bigay ng aking ina. Ang buhok ko ay nakabun. Mukha akong asawa mula sa pabalat ng isang magazine. Marangal, hindi kapansin-pansin. Eksakto kung paano niya ako gusto. Sa aking bag, dala ko ang aking laptop. Maliit, magaan, hindi halata. Sinuri ko ang koneksyon, gumagana ang internet. Handa na ang file. Lahat ay nakahanda. Dumating ako sa conference center ng 10:00. Puno na ang bulwagan, mga investor na nakasuite, mga mamamahayag na may mga kamera, mga empleyado ng kumpanya sa mga unang hilera. Sa entablado ay may isang malaking screen, isang podium na may mga mikropono, mga upuan para sa mga opisyal. Nag-uusap sa backstage sina Paulo at Magdalena. Nakita ko sila sa bahagyang nakabukas na pinto. Tumatawa si Magdalena sa isang bagay na sinabi niya. Hinahawakan niya ang braso nito. Umupo ako sa aking pwesto. Ang babae sa tabi ko, asawa ng isa sa mga direktor, ay ngumiti sa akin. Mrs. Sophia, kumusta ka? Mukhang may malaking announcement daw ngayon. Oo, kalmado kong sagot. Talagang hindi malilimutan. Nagsimula ang presentasyon ng 11:00. Dumilim ang mga ilaw, lumitaw ang logo ng kumpanya sa screen. Ang CFO ang nagsalita tungkol sa pagtaas ng kita, mga bagong kontrata, ang hinaharap. Tumango-tango ang mga tao. Nagsusulat ng mga tala. Lahat ay perpektong planado. Pagkatapos, lumabas si Magdalena. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig. Ang kanyang suit ay perpektong bagay. Ang kanyang buhok ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Siya ang larawan ng tagumpay. Tiwala sa sarili, propesyonal, hindi matinag. Tumayo si Paulo sa tabi niya malapit sa podium. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakapatong sa gilid ng lectern. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni Magdalena. Ngayon, nais kong pag-usapan ang ating vision para sa mga susunod na taon. Kinuha ko ang laptop mula sa aking bag. Binuksan ko ito sa aking kandungan, nang maingat, upang walang makapansin. Kumonekta ako sa network ng conference center. Ang password ay pampubliko, nakapaskil sa may pasukan. Natagpuan ko ang sistema ng presentasyon, eksakto kung saan sinabi ni Martin na matatagpuan ito. Ang seguridad ay katawa-tawa. Isang firewall, luma, puno ng butas. Inabot ako ng 2 minuto para makapasok. Nagpatuloy sa pagsasalita si Magdalena tungkol sa diskarte, tungkol sa mga pamumuhunan, tungkol sa hinaharap. Nakikinig ang mga tao, nabibighani. Si Paulo ay nakangiti ng kanyang kampante, ensayadong ngiti. Nag-click ako sa upload.
Ang file ay nagsimulang mag-upload. Ang progress bar ay dahan-dahang tumataas. 20%, 40%, 60%. Ang puso ko ay tumitibok ng pantay, kalmado. Nakapagtataka kung paano ka makakaramdam ng kalmado sa sandaling sinisira mo ang buhay ng ibang tao. Ngunit wala akong naramdamang pagsisisi. Naramdaman ko lamang ang hustisya. 80%, 90%, 100%. Nag-click ako sa play. Sa loob ng 1 segundo, walang nangyari. Nagpatuloy si Magdalena sa pagsasalita at kaya naman ang pamumuhunan sa teknolohiya at pagkatapos ay kumislap ang screen. Nawala ang imahe. Ang logo ng kumpanya ay napalitan ng itim. Ang mga tao sa bulwagan ay nagsimulang hindi mapakali, lumingon sa paligid. Ang technician sa console ay sinusubukang ayusin ang isang bagay. Nagkiklik sa pagkataranta. Pagkatapos ay narinig ang isang tunog. Tawa. Isang mataas. Pribadong tawa ng isang babae. Ang boses ni Paulo, mahina at puno ng paghanga. Magdalena, bumalik ang imahe. Ngunit hindi ito ang presentasyon. Ito ang recording mula sa The Peninsula, Manila. Si Paulo na nakaluhod sa harap ni Magdalena. Ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. Na parang isang bagay na sagrado, isang bagay na mahalaga. Alam mo na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ang katahimikan sa bulwagan ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Sa isang sandali, walang gumalaw, walang huminga. Lahat ay nakatingin sa screen. Sa 2 taong iyon, na ilang segundo lang ang nakalipas, ay nakatayo sa entablado bilang mga simbolo ng profesionalismo. Pagkatapos ay nagsimula ang mga bulungan. Ang mga tao ay lumingon sa isa't isa. Itinuturo ang entablado. Ang mga cellphone ay umilaw. Lahat ay nagsimulang mag-record, kumuha ng litrato, magpadala ng mga mensahe. Sa screen, nagpatuloy ang recording. Ang kanilang halik, mahaba at malalim. Ang kanyang mga salita, walang pwedeng makaalam nito. Hindi pwedeng malaman ni Sophie. Ang kanyang tawa, huwag kang mag-alala. Wala siyang nakikita. Bulag siya. Nagsimula ang kaguluhan sa bulwagan. Ang mga tao ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Sumisigaw, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang mga mamamahayag ay sumugod patungo sa entablado dala ang kanilang mga kamera. Ang mga investor ay kinuha ang kanilang mga telepono. Tinatawagan ang kanilang mga abogado. Sa entablado, natigilan si Paulo. Ang kanyang mukha ay puti na parang papel. Tumingin siya sa screen. Pagkatapos ay sa mga manonood. Pagkatapos ay muli sa screen. Na parang hindi makapaniwala na ito ay nangyayari talaga. Sinubukan ni Magdalena na magsabi ng isang bagay. Ito ay, hindi ito. Ngunit ang kanyang boses ay nawala sa gitna ng kaguluhan. Natapos ang recording. Sa screen, lumitaw ang isang text, puti sa itim na background. Ang recording na ito ay kuha sa The Peninsula, Manila noong Mayo 15, 2024. Ang mga tao sa video ay sina Paulo Diaz, Vice Presidente, at Magdalena Reyes, CEO ng kumpanya. Pagkatapos ay namatay ang screen. Tumayo ako mula sa aking upuan. Kalmado, walang pagmamadali. Kinuha ko ang aking bag, isinara ang laptop. Ang mga tao sa paligid ko ay sumisigaw, kumikilos, ngunit walang nakapansin sa akin. Ako lang ang asawa. Ang dekorasyon lang. Naglakad ako patungo sa labasan. Ang aking mga takong ay ritmikong tumutunog sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay pinal, definitibo. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Paulo. Desperado. Basag. Sophie! Sophie! Teka, hindi ako lumingon. May mga eksenang nararapat tapusin sa katahimikan. Habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong ko ang isa sa mga mamamahayag. Isang lalaki na nasa katanghaliang gulang. May hawak na kamera. Mrs. Diaz! Tawag niya. Maaari po ba kayong magkomento? Huminto ako. Lumingon sa kanya. Tumingin ako ng diretso sa lens ng kamera. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot, sabi ko ng mahina. At ang katotohanan ay laging lumalabas. Palagi. At umalis ako. Sa labas, sumisikat pa rin ang araw. Ang Maynila ay nabubuhay sa sarili nitong buhay. Ang mga jeep ay bumibiyahe sa mga kalsada.
Ang mga tao ay nagmamadali papunta sa trabaho. Ang mga ibon ay naghahanap ng mga mumo sa parke. Walang nakakaalam na sa loob ng gusali sa likuran ko, sumabog lang ang mundo ng dalawang tao. Sumakay ako ng taxi. Saan po tayo? Tanong ng driver. Nag-isip ako sandali. Saan pupunta ang isang babae? Nakasisira lang ng buhay ng kanyang asawa. Saan ka pupunta pagkatapos ng paghihiganti? Pauwi, sabi ko sa wakas. Sa bahay ko. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi na ako nakatira kasama si Paulo. Hindi na ako nakatira sa kanyang mundo, sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang kontrol. Malaya na ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay tunay na malaya. Ang unang 24 na oras ay ang katahimikan bago ang bagyo. Bumalik ako sa apartment, isinara ang pinto, at huminga lang. Tumayo ako sa pasilyo sa loob ng maraming minuto. Tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang parehong mukha, ang parehong mga mata. Ngunit may isang bagay sa loob na iba na, mas magaan, na parang sa loob ng maraming taon, ay may dala akong bigat na hindi ko man lang alam na umiiral, at ngayon ay bigla itong natanggal. Gumawa ako ng tsaa. Umupo ako sa sofa. Naghintay ako. Nagsimulang tumunog ang telepono bandang 2:00 ng hapon. Unang beses, pangalawa, pangatlo. Numero ni Paulo. Hindi ko sinagot. Pagkatapos mga mensahe, 10 mensahe. Una, sinubukan niyang magpaliwanag. Sophie, pakiusap, mag-usap tayo. Hindi ganun kasimple. Pagkatapos nagmakaawa siya. Pakiusap, sagutin mo. Kailangan nating ayusin to. Sa huli nagbanta siya. Sinira mo ang karera ko. Ang buhay ko. Masaya ka na ba? Masaya ako. Ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Naramdaman ko ang balanse, hustisya, na para bang sa wakas ay naitama ang mundo. Gabi na nang tumawag si Bea. Sophie, nakita ko. Nakita ng lahat. Nasa news sites na wala pang 1 oras. Binuksan ko ang telebisyon. Binuksan ko ang ANC. Nandoon ito sa breaking news sticker. Iskandalo sa isa sa pinakamalaking tech company. CEO at vice-presidente, sentro ng kontrobersya. Ikinuwento ng mamamahayag ang nangyari sa tonong sinusubukang maging objektibo, ngunit hindi maitago ang sensasyon. Ipinakita nila ang mga bahagi ng recording. Malabo, na sensor, ngunit sapat na malinaw para malaman ng lahat kung ano ang tungkol dito. Ipinakita nila ang mga larawan ni Paulo at Magdalena mula sa mga kaganapan ng kumpanya. Ipinakita nila ang gusali ng kanilang opisina. Hindi ako ipinakita. Hindi binanggit ang pangalan ko. Ako ay invisible, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagiging invisible ang aking lakas. Sophie, pagpapatuloy ni Bea, anong gagawin mo ngayon? Wala. Kalmado kong sagot. Nagawa ko na ang lahat. Sa sumunod na linggo, pinanood ko kung paano gumuho ang kanilang mundo. Para itong panonood ng isang mabagal na sakuna, nakakabighani at nakakatakot ng sabay. Nagbitiw si Magdalena Reyes sa 2nd araw. Dahil sa mga personal na dahilan, ayon sa opisyal na pahayag. Ngunit alam ng lahat. Nakita nila siyang lumabas ng opisina na may dalang kahon ng mga gamit, napapaligiran ng mga security guard na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng madilim na salamin, ngunit ang paraan ng pagtayo niya, tensyonado, kuba, ay nagsabi ng lahat. Si Paulo ay sinuspinde sa kanyang mga tungkulin habang iniimbestigahan ang bagay na ito. Ngunit alam ng lahat na ito na ang katapusan. Hindi kayang tiisin ng kumpanya ang ganoong kahihiyan. Ang kanilang mga stock ay bumagsak ng 15% sa loob ng 3 araw. Ang mga investor ay umaatras. Ang mga kliyente ay kinakansela ang mga kontrata. Binasa ko ang mga komento sa internet. Ang ilan ay naawa. Pribadong bagay nila yan. Ang iba ay walang awa. Deserve nila yan. Ang pagtataksil ay pagtataksil. Ngunit karamihan ay curious lang. Uhaw sa mga detalye. Chismis. Ang kasunod na kabanata. Sinubukan akong kontakin ni Paulo araw-araw. Tumatawag, nagte-text, at sa huli ay lumitaw sa tapat ng pinto ng apartment. Narinig ko siyang kumakatok, tinatawag ang pangalan ko sa pinto. Sophie, pakiusap.
Buksan mo, kailangan nating mag-usap. Hindi ko binuksan. Nakaupo ako sa sala, pinakikinggan ang kanyang boses sa kabilang banda, at nakaramdam ng walang galit, walang kasiyahan, tanging kapayapaan. Sa huli, tumigil siya sa pagkatok. Narinig ko ang kanyang mga yapak na papalayo sa pasilyo. Iyon na ang huling pagkakataon na sinubukan niyang pumunta. Nagsimulang tumawag ang mga kaibigan. Karamihan ay gustong malaman ang mga detalye. Nagpapanggap na nag-aalala, ngunit naririnig ko ang kuryosidad sa kanilang mga boses. Sophie, kamusta ka? Anong nangyari? Alam mo ba? Maikli ang sagot ko, pangkalahatan. Hanggang sa tumigil na sila sa pagtawag. Si Bea lang ang nanatili. Dumarating siya na may dalang alak, pagkain, at umuupo kasama ko sa katahimikan. Hindi siya nagtatanong. Hindi nang huhusga. Nandoon lang siya. Alam mo, sabi niya isang gabi, karamihan sa mga tao ay nagsasabing malupit ang ginawa mo. Alam ko, sagot ko. Pero sa tingin ko, makatarungan yon. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin mo? Ilang taon kanyang niloko. Tinrato kanya na parang muwebles. Akala niya bulag ka, bingi, tanga. At ipinakita mo sa kanya na nagkamali siya. Tinaas ko ang aking baso. Para sa pagkakamali, ngumiti siya at itinagay ang kanyang baso sa akin. Ang ika-4 na araw ay nagdala ng isang sorpresa. May nakita akong sulat sa aking mailbox. Walang return address, tanging ang pangalan ko lang ang nakasulat ng maayos. Sa loob ay isang card. Makapal. Magandang puting papel. Mahal na ginang. Nais ko po kayong pasalamatan. Ang ginawa ninyo ay isang gawa ng katapangan. Nagtrabaho ako sa kumpanya sa loob ng 8 taon. Naging assistant ako ni Sir Paulo sa loob ng 2 taon. Sa panahong iyon, maraming beses akong nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang pag-uugali. Ngunit natatakot akong magsalita. Akala ko ay kasalanan ko, na baka mali ang interpretasyon ko sa mga sitwasyon. Nang makita ko ang recording na iyon, naintindihan kong hindi ako nag-iisa. Na hindi ito ang aking problema. Ito ay kanyang problema. Salamat sa pagpapakita ng katotohanan. Lubos na gumagalang, Ana. Binasa ko ang sulat ng ilang beses. Hindi ko ito inaasahan. Hindi ko ito pinlano. Ngunit bigla kong naintindihan na ang aking paghihigante ay higit pa sa isang personal na gawa ng hustisya. Ito ay isang boses para sa mga kababaihan na nanatiling tahimik, natatakot magsalita. Hindi nito binibigyang katwiran ng ginawa ko. Ngunit binigyan nito ng kahulugan. Sa pagtatapos ng linggo, tumawag ang abogado ni Paulo. Isang lalaki na may boses na parang velvet, sanay na magsabi ng mga hindi kasiyasyang bagay sa isang kaaya-ayang paraan. Mrs. Diaz, tumatawag ako tungkol sa isang posibleng kasunduan. Handa si Mr. Diaz na pag-usapan ang mga tuntunin ng inyong paghihiwalay. Diborsyo, pagtatama ko sa kanya. Ang tawag diyan ay diborsyo. Siyempre, nag-aalok si Mr. Diaz ng 50-50 na hatian ng ari-arian sa kondisyon na, hindi, pinutol ko siya. Pardon? Hindi. Ayoko ng pera niya. Isa lang ang gusto ko, na pirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo nang walang laban. Mabilis, malinis, walang paglilitis. Bilang kapalit, hindi ako hihingi ng anuman maliban sa kung ano ang nararapat sa akin ayon sa batas. Natahimik sandali ang abogado. Iyan ay isang napakagandang alok. Hindi iyon kagandahang loob. Ito ay pagnanais na isara na ang kabanatang ito. Naiintindihan ko. Ipaparating ko ito kay Mr. Diaz. Pumayag si Paulo kinabukasan. Dumating ang mga papeles sa pamamagitan ng courier. Pinirmahan ko ang mga ito sa mesa sa kusina, gamit ang isang ballpen na natanggap ko sa aming kasal. Ang kabalintunaan ng sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa akin. Sa buong panahong iyon, hindi ako umiyak kahit isang beses. Tinanong ako ng mga tao kung gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi nila naintindihan. Ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagpapagaan ng pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse. Ito ay tungkol sa hustisya. Isang gabi, isang linggo pagkatapos ng presentasyon, hindi ako makatulog. Bumangon ako, nagsalin ng alak, at umupo sa tabi ng bintana. Ang Maynila ay nakalatag sa aking harapan. Libu-libong ilaw, libu-libong bintana, libu-libong kwento. Sa isang lugar doon ay nandoon si Paulo. Marahil ay gising, wasak,
nag-iisa. Sa isang lugar doon ay nandoon si Magdalena, nagtatago mula sa mundo. At nandito ako, malaya. Naisip ko ang ngiti na ibinigay niya sa akin noong gabing iyon sa hotel. Ang mayabang, kampanteng ngiti na iyon na dapat ay magpakita sa akin na hawak pa rin niya ang kontrol. Ngayon, ang ngiting iyon ay hindi na ako minumulto. Ngayon, pinalalakas ako nito. Dahil ang ngiting iyon ang kanyang huling ilusyon ng kontrol. At winasak ko iyon. Ang paglipat sa Baguio ay isang biglaang desisyon na naging pinakamahusay na magagawa ko. 2 buwan pagkatapos ng diborsyo, nag-empake ako ng 2 maleta, ibinenta ang karamihan sa mga kasangkapan, at bumili ng one-way ticket. Ang Maynila ay masyadong puno ng mga alaala. Bawat kalye, bawat coffee shop ay nagpapaalala sa akin ng isang buhay na matagal nang hindi naging akin. Ang Baguio ay iba, luma, maganda, puno ng kasaysayan na hindi ko kasaysayan. Umupa ako ng isang maliit na apartment, malapit sa Session Road. Isang attic na may tanawin ng mga bubungan ng lumang lungsod. Mas maliit ito kaysa sa nakasanayan ko, ngunit akin ito. Akin lang. Ang mga unang linggo ay ginugol ko sa pagtuklas sa lungsod. Naglakad-lakad ako, uminom ng kape sa maliliit na cafe kung saan walang nakakakilala sa akin. Ako ay naging anonymous. Hindi isang asawa, hindi isang biktima, hindi isang bayani ng iskandalo. Ako ay isang babae na nagngangalang Sofia, na nakatira sa Baguio, at nagsisimula muli. Ito ay nakapagpapalaya. Pinalitan ko ang aking apelyido, pabalik sa aking pagkadalaga. Santos. Sofia Santos. Ito ay parang pangalan ng isang bagong tao. Isang taong wala pang nakaraan. Alam kong hindi iyon totoo. Ang nakaraan ay laging nandyan. Ngunit gusto kong magpanggap man lang. Nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na art gallery. Ang may-ari, isang matandang babae na nagngangalang Hana, ay hindi nagtanong tungkol sa aking karanasan o kung bakit ako lumipat mula sa Maynila. Tumingin lang siya sa akin at sinabing, kailangan ko ng isang taong nakakaintindi ng sining at ng mga tao. Sa tingin ko, naiintindihan mo pareho. Tama siya. Nagtrabaho ako doon 5 araw sa isang linggo. Napapaligiran ng mga painting, eskultura, liwanag na pumapasok sa matataas na bintana. Nakipag-usap ako sa mga artista na nagdadala ng kanilang mga gawa, sa mga kliyente na naghahanap ng isang bagay na maganda para sa kanilang mga tahanan. Mayroong isang bagay na nakapagpapagaling dito, sa pagtulong sa iba na makahanap ng kagandahan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang sinimulan kong gawin tuwing weekend. Nagsimula akong magpinta. Ilang taon ko nang hindi ito ginagawa. Mula pa noong kolehiyo, noong nangangarap akong maging isang artista. Pagkatapos ay dumating si Paolo, at ang kanyang karera, at ang kanyang mga pangangailangan, at biglang wala ng oras para sa aking mga pangarap. Dahan-dahan, nang hindi namamalayan, tumigil ako sa pagiging ako, at naging isang dagdag na lang sa kanyang buhay. Ngayon, sa maliit na apartment na ito sa Baguio, na may hawak na pinsel at canvas sa aking harapan, bumabalik ako sa aking sarili. Ang mga unang painting ay madilim, itim, navy blue, maroon, mga larawan ng galit, sakit, kataksilan. Nagpinta ako ng mga mukha na walang katangian, mga silweta sa dilim, mga kamay na humihigpit, sumasakal, kumokontrol. Ito ay isang therapy, ang pagbuhos ng lahat ng bagay na itinago ko sa loob ng maraming taon sa canvas. Nakita ni Hana ang isa sa mga painting na iyon nang dumalaw siya sa akin. Ito ay makapangyarihan, sabi niya ng mahina. Tinitingnan ang painting ng isang babaeng nakaluhod sa dilim. Ang kanyang ulo ay nakatingala sa isang hindi nakikitang liwanag. Ngunit masakit. Alam ko, sagot ko. Pero kailangan kong ilabas ito sa akin. Naiintindihan ko. At ano ang mangyayari kapag nailabas mo na ang lahat ng ito? Napaisip ako ng matagal. Hindi ko alam. Baka magsimula na akong magpinta ng isang bagay na maganda. At iyon nga ang nangyari. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsimulang magbago ang mga painting. Ang mga kulay ay naging mas maliwanag, ginto, asul, berde. Nagpinta ako ng mga landscape na hindi kailanman umiral, mga parang napuno ng bulaklak, mga dagat sa liwanag ng papalubog na araw,
Mga langit na sobrang asul na nakakasakit sa mata. Bawat hagod ng pinsel ay parang isang pagbuga ng hininga. Parang pagpapakawala ng isang bagay na mabigat na hindi ko man lang alam na dala-dala ko. Inalok ni Hana na i-exhibit ang aking mga gawa sa gallery. Hindi ko alam kung sapat na ba ang galing ng mga ito. Sabi ko, hindi sigurado. Tumingin siya sa akin ng kanyang matalino at pagod na tingin. Sofia, ang sining ay hindi kailangang maging perpekto. Kailangan nitong maging totoo. At ang iyong mga gawa ang pinakatotoo na nakita ko sa loob ng maraming taon. Ang exhibit ay ginanap noong Abril. Maliit lang, 15 painting lang, ngunit akin. Sa araw ng pagbubukas, tumayo ako sa isang sulok ng gallery. Pinapanood ang mga tao habang naglalakad sa gitna ng aking mga nilikha. Tumitingin, humahawak, nag-uusap. Naramdaman kong ako ay hubad, nakalantad, na parang bawat painting ay isang piraso ng aking kaluluwa na nakalantad para makita ng publiko. Ngunit mayroon ding isang bagay na maganda sa pagiging vulnerable na iyon. Sa pagpapakita ng katotohanan, kahit na masakit, isang lalaki, mga nasa 40 anyos, ang tumayo sa harap ng painting na pinamagatang Paglaya, isang larawan ng isang babae na nakatingin sa salamin, kung saan ang kanyang refleksyon ay iba, mas malakas, mas buo. Ang ganda nito, sabi niya ng mahina. Ang kapatid kong babae ay dumaan sa diborsyo noong nakaraang taon. Ito mismo ang naramdaman niya. Ngumiti ako. Sana ay mas mabuti na ang pakiramdam niya ngayon. Malaya na siya, sagot niya, tulad ng babae sa painting na ito. Nang makaalis siya, lumapit sa akin si Hana. Kita mo na? Ang iyong sining ay nakikipag-usap sa mga tao dahil nagmula ito sa isang tunay na lugar. Ang gabing iyon ay isang mahalagang pagbabago. Naintindihan ko na ang nangyari sa akin. Ang kataksilan, ang sakit, ang paghihigante ay hindi kailangang tukuyin ako bilang isang biktima. Maaari akong tukuyin bilang isang taong nakaligtas, na muling isinilang. Minsan, nahuhuli ko pa rin ang aking sarili na iniisip si Paulo. Hindi nang may pananabik, hindi nang may pananabik, kundi dahil sa purong kuryosidad. Kamusta na siya ngayon? Nagsisisi ba siya? Naiintindihan ba niya kung ano ang nawala sa kanya? Ngunit ang mga pag-iisip na ito ay dumadalang na. Palayo ng palayo. Isang hapon, isang buwan pagkatapos ng exhibit, nakaupo ako sa isang cafe sa Baguio. Umiinom ng tsaa, nagbabasa ng libro. Ninanamnam ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Sa kabilang mesa, umupo ang isang lalaki na may laptop. May sinusulat siya ng masinsinan, kung minsan ay ngumingiti, kung minsan ay kumukunot ang noo. Pagkaraan ng ilang minuto, nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya. Paumanhin, hindi ko sinasadyang tumitig. Napansin ko lang, mukha kang napakapayapa. Bihira na yan sa mga panahong ito. Ngumiti ako pabalik. Pinaghirapan ko ang kapayapaang ito. At makikita namang nagtagumpay ka. Walang bahid ng pambobola. Isang simpleng, makataong obserbasyon lamang. Ngunit may isang bagay sa sandaling iyon na makabuluhan. Ang paraan ng pagkakita niya sa akin, hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang babae na may iskandalo sa nakaraan, bilang si Sofia lang. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing iyon, binuksan ko ang laptop. Ang file ng recording ay nandoon pa rin, sa naka-encrypt na folder, sa cloud, sa external drive. Sa loob ng maraming buwan, ito ang aking insurance policy, ang aking ebidensya, ang aking sandata. Ngayon, isa na lang itong alaala. Nag-right-click ako. Delete. Tinanong ako ng computer. Sigurado ka bang gusto mong permanenteng burahin ang file na ito? Nag-isip ako sandali. Sinira ng recording na ito ang buhay ni Paulo. Binigyan ako nito ng hustisya. Ito ay patunay na tama ako. Pero hindi ko na ito kailangan. Nag-click ako sa yes. Nawala ang file. Pagkatapos ay binura ko ang mga kopya. Mula sa cloud, mula sa drive, kahit saan. Inabot ito ng ilang minuto. Ngunit nang matapos ako, nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Nawala ang recording. Ngunit nanatili ang kwento. At ang kwentong iyon ay hindi na tungkol sa kataksilan, paghihigante, at sakit. Ito ay tungkol sa isang babae na nasaktan, ngunit hindi hinayaang sirain siya nito.
Tungkol sa isang babae na humingi ng hustisya at natanggap ito. Tungkol sa isang babae na, pagkatapos dumaan sa apoy, ay lumabas na mas matatag. Ang kwentong ito ay tungkol sa akin. Nang gabing iyon, nagbukas ako ng isang bote ng alak. Isang maganda, mahal, na palagi naming itinatabi para sa mga espesyal na okasyon. Itinaas ko ang aking baso patungo sa bakanteng apartment, patungo sa aking refleksyon sa bintana, patungo sa babaeng naging ako. Para sa katahimikan, sabi ko ng mahina. Para sa dignidad, para sa isang paghihiganting na ihain ng maayos, at para sa kalayaan. Dahil sa wakas, tunay na, malaya na ako. Uminom ako ng alak. Ang lasa nito ay parang isang bagay na bago. Parang isang bagay na nagsisimula pa lang. Sa labas ng bintana, ang bagyo ay nabubuhay sa sarili nitong buhay. Ang mga sasakyan ay bumibiyahe sa mga kalsada. Ang mga tao ay umuuwi. Ang mga ilaw ay sumisindi sa mga bintana. Sa isang lugar doon, sa Maynila, si Paulo ay marahil ay binibilang pa rin ang kanyang mga pagkalugi. Sinusubukang muling buuin ang isang buhay mula sa mga guho na siya mismo ang lumikha. Ngunit hindi na iyon ang aking kwento. Iyon ay sa kanya. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lang ngayon. Dito sa maliit na apartment na ito, na may hawak na pinsel at isang canvas na puno ng mga posibilidad, na may pusong tumigil na sa pananakit at nagsimula na lang tumibok. Tumingin ako sa aking refleksyon sa bintana. Ngumiti ako sa babaeng nakatingin pabalik sa akin. "Hi," bulong ko. "Masaya akong makilala ka na sa wakas. At mayroong isang bagay na maganda doon, ang pagkilala sa iyong sarili, pagkatapos ng maraming taon na pagiging ibang tao. Ang pagtuklas kung sino ako kapag walang nagsasabi sa akin kung sino ako dapat. Ito ang simula ng isang bagay na bago. At sa pagkakataong ito, akin lang ito.